Pakita natin sa inyo at i-analyze natin to. Okay, mga hitad, are you ready mga OFW ko palangging? Ayan ha, hindi pa to nakalabas siguro. Ano yan na naman ang pinakita ni Madam? Okay, ni Madam Harley Canyo. Madam. Okay, ngayon, pakita ko sa inyo yan. Yang papeles na yan, invitation, serbisyo, karaban, chuchu-chuchu. Okay? Nakita nyo, ito ay bagong what? Bagong dramatization 101. Ito ng, ano to, ang kanilang OFW, serbisyo karaban, karaban man, caravan ng bagong bayani ng mundo. Ayan, binokelya na natin sa inyo. Basahin ko. Sabi dito, ayan na, logo ng Department of Migrant Workers, DMWD. Ayan, Arnel Ignacio, baka gusto mo magsalita. Okay, bokelya mo na ang nalalaman mo kasi tinutugis ka nila ngayon. Sabi dito, we thank PRC's active participation in the interagency meetings of the Bagong Bayani ng Mundo. Bagong Bayani daw kayo mga hitad. OFW, Serbisyo Karaban. This whole government one-stop shop event aims to bring closer visit social protection services and programs to our overseas Filipino workers. May 15 ang date niya na, May 15. Following the agreements reached during a series of meetings, nagulat na naman siguro sila, ba't napunta na naman to kay Inday Marley Canyo. With the partner agencies, we are pleased to inform you of the following schedules of the Serbisyo Caravan for your reference. Mga taga Hong Kong, June 8, andyan daw si Bangag. Okay, kung walang changes Qatar, June 20. Dubai, June 22. Saudi Al-Kubar, Saudi Arabia, 26-27. Riyadh, June 29-30. Jeddah, July 3 and 4. Japan, yan. July 20. Roma, Italia, October 12. Basahin nyo yung nakasulat. Meet and greet of Filipino community, Philcom, with President Ferdinand Bangag Jr. on July 23. 23 daw siya. 23 si Bangag. Ano to? July 23, 2025. In this regard, may we invite you to take part in these important events as we collectively work to support and uplift our bagong bayani ng mundo. Huwag natin basahin yung huli. Kadyotahan lang yan. Okay, now, ano ibig sabihin yan? Sige nga, kayo nga magpaliwanag. Okay? Bago ako magpaliwanag, okay, huwag niyong siputin. Sabi ni Victoria. Okay, ano ang paliwanag yan ng ating puting ahas na nasa loob mismo ng meeting? Huwag niyong gurgurin. Sa bagay, yung puting ahas natin, invisible yun eh. So mag-around the world na naman si Bangag. Okay, di ba? Tama, mag-around the world na naman siya, mga kababayan. So ano ang inyong pakiramdam dyan? So mag-around the world si Bangag Jr., at ngayon ay pupuntahan, iikot, di ba? Nakita nyo. Pero ayon sa ating mga palangga, okay? Ito ay inuumpisahan na nila, that's for 2028. Okay? Gagamitin ang ahensya ng gobyerno, ang DMWD, para kunyari makikipagkita sa inyo, pero kumukuha ngayon pa lang ng suporta kasi nga sukang-suka na kayo sa alyansa ng mga bangag. Meet and greet with Filipino community, chuchu-chucho. Yan po ay isang katanungan sa inyo ngayon na OFW na sinasabi yan, yung serbisyo karaban, chuchu-chucho na yan, kada bagong bayani ng mundo, mga kababayan, ito ay what? Ang serbisyo karaban na ito, yan ay pagpapanggap lamang. Politika yan, optics yan ng mga bangag. Di ba? Yan ay talagang bubudulin na naman kayo sa darating na 2028 kasi narinig ni Bangag na si Inday Sara nagsabi na, di ba? Remember Inday Sara nagsalita na pupunta siya, I don't know kung matutuloy siya, pupunta siya ng Dahig, babalik siya, mag-celebrate siya ng birthday niya. Tapos may mga nilatag din si Inday Sara na mga schedule by June, nasa ganito ako, nasa ganyan ako na, you know, alam nyo yan, di ba? May ganyan. So ngayon, napag-alaman ko yung nasa loob mismo ng meeting ayan nasabihin na naman ng mga bangag yan, fake news na naman yan. Tignan natin. Alam nyo, lahat ng mga official document na nilalabas natin dito, sinasabi nila ay fake news. Kasi pag nasukol na sila, fake news. Ngayon, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Political optics. Mga optic yan. Mga drama-rama yan ng mga yan. Pakitang gilas, kunyari, concern sila sa mga OFW. Ngayon, titignan natin. Number 1. Pera ng bayan ang gagastusin ni Marcos Jr. Pupunta sa dyan,
I don't think napupuntahan niya lahat ng event na yan. Yung bibit-bitin na mga taga DMW, yung kanilang entourage, ilan pong milyong piso ang gagastusin, 'di ba? Dahil sa kanilang optics, okay? Na paghahanda nila dahil alam nila na hindi na nila kayang, alam ko, you guys are smart, no? Mga palangga ko, na-meet ko sa mga OFW, huwag kayong pumayag. So, ito yung nakarating sa akin. Dahil mismo ang ating puting ahas na nag-aaktong daga minsan. Puting daga, hindi nila mahuli-huli. So, yan ngayon. Ang tanongin nyo sa mga sarili ninyo, magkano yung gasto sa biyahe, yung entourage nila. Imbes na yung budget na yon, mga palangga, ilaan na lang sa healthcare, yung mga reforma, mga programa, 'di ba? Ngayon anong gagawin diyan? Syempre iistorbohin ni Bangag yung mga OFW na yung mga mabubudo lang naman, 'di ba? Ang sinasabi para ilapit ang social services ni Bangag. Mga kababayan, kung gusto ilapit ni Marcos Jr. ang serbisyo sa mga OFW, ang bawat embahada, dapat nandyan ang serbisyo. Hindi yung kadyutahan niya, gagamitin ng pera ng bayan, baka sisingot lang sa dyan, di ba? Mag-aadik-adik lang ang gago, di ba? Kung gusto niyang suportahan ang mga hinaing ng OFW, mga problema ng OFW, hindi niya kailangan gamitin yan. Yung mga pag-ikot-ikot, dahilan lang yan. Kasi nga in preparation niya sa 2028, I'm telling you, katatapos na ng election, dayan sa election, eto na naman tayo. Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling hininga natin dito, hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapanagot itong mga bangag na ito. So gusto kong maintindihan ninyo, hindi naman tayo siguro shongabels katulad ng mga bangag, di ba? Hindi naman tayo, na walang alam katulad ng mga trolls nila. So, di ba? Yung mga perang yan, gagastusin nila, ilang milyon yan, mga kababayan. OFW ba talaga ang makikinabang yan sa pag-ikot-ikot niya? No. Mag-e-enjoy sila. Remember, may pinakita tayo, I think 2023, yung si Bukangkang na nasa yate, I think nasa Amerika siya, nagbika-bika yung giti niya, nagsayaw-sayaw doon. Ang mag-e-enjoy yung mga yaya ni Bangag, yung mga, yung mga nakapaligid sa kanila, may mga pabaon yan, pa-shopping, may papulburon, may payate, may pabigaon, lahat na lang. At ilang milyon ang budget sa mga biga-biga nila. Diba? Mag-itot-itot yan sila. Sorry pala. Gusto ko lang kayo. So, magkano yan? Maliban pa dyan, ilang gastos yan, mga kababayan. Mga palangga kong OFW, hindi kayo makikinabang yan. Kaya huwag kayo nagpapaniwala sa mga kadyutahan ng mga karaban-karaban na yan. Diba? Bakit hindi gawin na isang institusyon? When I say isang institusyon, ilagay mo dyan, Bangag, what do you expect? Kung ako, ang sasabihin ko sa embahada, kayong mga konsul, kayong mga ambasador, mga yawa mo, kapag kayo ay hindi ginawa ninyo ang tama, ang serbisyo sa mga OFW, ito ang managot. Ito, mananagot kayo. Katulad na ginawa ni Duterte. Pero dapat dun sa isang sa bawat opisina na yon, dito, lahat ng mga displaced, distressed na mga Pilipino, dito bibigyan natin ng serbisyo. Hindi pakitang gilas, tas picture-picture si Franz, di ba? Yung kasinlaki na ng kasinlaki na ng Buddha o kasinlaki na ng elepante. Sino yung kasinlaki na ng aparador, yung hawi girl niya? Si Honey Rose? O ikaw, tiyan mo Honey Rose, parang 3 aparador ka na. Sa kalalaki nyo ng pera. Picturean lang yan, ay boss, kung ganito, ganyan ka. O tas ilagay, i-post, ayan, ang Bangag na presidente ay inilapit ang serbisyo sa mga OFW. Kung tanga ka, maniniwala ka. Pero hindi mo alam na ang serbisyo sa mga OFW ay pwedeng ilapit through sa opisina ng mga embahada. Hindi na kailangan mag-ikot-ikot pa ang baliw yung presidente, mga assistant niya. Ang size nila, 4 na equivalent ng mga aparador. Tapos ang itsura, parang mga giatay, mga linti, nami sila tagapangluoko ng ilang mga giti para namin anuhon. Anyway, mga kababayan. So ngayon, dapat may desk doon na kapag may problema, alam mo naman, OFW natin, ang dami iba't ibang klaseng larawan ng problema. Ano ba naman, yes ma'am? Ano pong problema? Ano pong maitutulong natin? Ito po, ayan, tulong. So yan, pinapakita natin yan sa inyo.
kung gaano kapalpak ang gobyernong bangag dahil ito ay gagamitin na naman kayo. Gagamitin kayo, mga OFW, mag-ikot-ikot ang mga karaban ng mga ihodipunggol. Kaya sinasabi ko, bagong budol na naman to. Yang pinost natin yan. Dapat pag-upo niya pa lang, ini-institutionalize niya na yung mga programa. Yan, kaya ako nagalit sa hinayupak na yan. Dahil ang dami kong inilapit na OFW sa kanila, OFW man ha, na mga OFW na mga problema, yung hinayupak na lista na yan, wala yan itinulong sa inyo o kahit kanino pa. Di ba? Kaya nga ako, lagi kong sinasabi, kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, binolja ko yung iba niyang mga appointees and everything, ang daming natulungan yan, yung opisina ni Senator Bongo, di ba? Paulit-ulit kong sinabi sa inyo yan. Minsan na-criticize ko si Senator Bongo. Pero nung time na yon talagang, nung even pandemic, maraming natulungan. Eto walang pandemic. Ang daming natulungan ng opisina ng gobyerno ni Duterte, ha? Ako sa pagkakaalam ko lang na ako kasi yung lumapit in behalf of you guys. Alam nyo yan. Pero ngayon ito, nung nilapit ko kayo, mga OFW, nung pag-upo pa lang nila, nga. At ngayon, karaban-karaban ang mga ihodipunggol, ang mga linti, namin pamit ko ng mga giti. Di ba? So, huwag na kayong magpapaniwala, utang na loob. Di ba? Alam nila na dihado na sila, kaya nga sila watak-watak eh. Di ba? Kaya watak-watak sila. Oh.